Day 8 nga po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Inaprubahan ng Senate Impeachment Court yung request for subpoena para sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ng kanyang asawa na si Attorney Man Scorpio at ng 19 na korporasyon na allegedly linked dito sa couple. At matapos nga po ang desisyon na yan ng Senate Impeachment Court, balik tayo doon sa Article 4 which deals with the alleged grave threats made by the Vice President against President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and the former House Speaker Martin Romualdez. At ngayon nga pong Martes, makikita din nating umupo bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag. Siya yung huling testigo ng prosecution team para dito sa alleged grave threats ng Vice Presidente. At aabangan po natin kung ano yung kanyang mga idadagdag pa na testimonya matapos ang dalawang NBI agent na nauna nang tumestigo dito kay Melvin Matibag. Well, what's very interesting about dito sa mangyayari ngayong hapon ay yung other context pa yung other stories na nangyayari habang we're having the impeachment trial. Kung matatandaan, no, kasalukuyan pong iniimbestigahan din ng National Bureau of Investigation ang ilang issue that is related to Senator Alan Peter Cayetano. At itong last week niya, nagsalita si Senator Cayetano at yung kapatid niya na si Senator Pia Cayetano regarding these issues. So yan yung isa sa mga babantayan natin ngayong hapon. Pag-usapan natin ba quickly ano ba itong mga iniimbestigahan ng NBI just to give our viewers a context dito sa issue na ito. So dalawa yung specific na iniimbestigahan ngayon ng NBI related to Senator Alan Peter Cayetano. Una, yung 2019 Southeast Asian Games, yung mga alleged irregularities na nangyari when the country hosted the 2019 SEA Games. Kung matatandaan po natin, no, si Senator Alan Peter Cayetano Casibel, siya yung chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee or FISGOC noong mga panahon na yon. Specifically, the NBI is currently investigating yung paggamit sa public funds, the alleged irregularities when it comes to the usage of the public funds. Allegedly, nagkaroon ng unliquidated expenses, kasama dyan yung hundreds of millions of pesos in rental and consultancy payments made years after the SEA Games concluded. Kina-question din ni NBI Director Melvin Matibag yung appointment ni dating FISGOC Chairman Alan Peter Cayetano. Sinasabi niya na yung documents obtained by the Bureau indicate na siya ay appointed only as an interim chairman of the Philippine Olympic Committee before yung FISGOC ay na-incorporate. So ilan yan sa tinitingnan ngayon ng NBI pagdating dito sa issue ng 2019 SEA Games. Ang NBI mag-i-issue daw ng subpoena para sa 3 opisyal ng FISGOC pero hindi nila sinama doon si Senator Alan Peter Cayetano. Yung isa pa, Bel, na tinitingnan ngayon ng NBI ay yung issue naman sa alleged ghost projects dito sa Taguig na alam nating baluarte ng mga Cayetano. Yan ay matapos mag-allege si Senator Panfilo Lacson naman that si Senator Alan Peter Cayetano was responsible for 6.79 billion pesos in budget insertions doon sa 2025 national budget yan. At according pa kay Senator Ping Lacson, out of the 6.79 budget insertions made by Senator Cayetano, 68 out of 70 projects were implemented at merong 2 na unreleased or unobligated pa yung budget. So ilan yan sa tinitingnan natin ngayon, added pa na storya dyan, Bel, ay yung statement made by Senator Ping Lacson na ang mismong kapatid daw ni Senator Alan Peter Cayetano na si Lino Cayetano ay willing to serve as a witness pagdating dito sa ghost projects dito sa Taguig. Matatandaan din natin, Neil, no, na pinlay nila during trial yung pag-anunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan niya itong SEA Games. At nung araw nga na yan, ay sinabi ng Cayetano siblings na yung timing nito, kino-question nila. No? At nag-allege din sila na may possible na intimidation na dahil nga uupo itong si Matibag bilang testigo. Ngunit ani naman ni Matibag, dyan sa pahayag na yan ng Cayetano siblings, walang intimidation na magaganap. Sabi nga niya, no, parang siya pa yung dapat matakot dahil siya yung uupong testigo at yung mga senator judges yung may kakayahang magtanong sa kanya. Pagdating naman doon sa
flood control investigation na inumpisahan na ng NBI. Sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na bakit sinisingle out yung Taguig. Aniya, walang flood control projects dito at imbestigahan din yung iba pang malalaking cities at huwag magsentro doon sa Taguig. Matatandaan natin, Neil, na nagsimula itong medyo mainit na balitaktakan nitong magkabilang kampo noong pumunta ang NBI dito sa Senado noong nandito si Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan siya yung bumoto para maging Senate President noon si Alan Peter Cayetano at simula noon medyo nagkaroon na ng mainit na sagutan sa magkabilang kampo. Kaya yan yung ilan sa mga aabangan natin ngayong araw. Again nga, Bel, binabantayan natin ngayon, will this come into play pagdating doon sa mangyayaring trial mamaya at pag-upo ni NBI Director Melvin Matibag as a witness? Tinanong yung prosecution about it, on how this will impact their strategy. Are they worried na this yung ganitong sentimiento ng ilan sa ating mga senator judges, including the Cayetano siblings who have already publicly declared yung kanila namang insights about Melvin Matibag as a witness? Ang sagot ng prosecution kanina, according kay House Prosecutor Shell Jokno kanina, sabi niya doon sa kanilang press briefing, yan yung pagkakaiba kasi ng normal legal court sa isang impeachment court na maaari talaga mahaluan ng political questions in the process. Depende na lamang yan kung may ibang senator judges na mag-o-oppose doon sa manifestations or questioning ng other senator judges. Because, Bel, no, kapag kasi dito sa impeachment court, hindi pwede mag-object ang prosecution or ang defense doon sa line of questioning ng ating mga senator judges. So yan po yung ating babantayan mula dito sa Senado ngayong hapon. Again, Day 8 po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan na ito yung last day para doon sa Article 4. Bago tayo pumunta naman bukas doon sa Article 1, which will deal with the alleged misuse of confidential funds of the Vice President. At manatili nakatutok dito sa Inquirer para sa updates on the impeachment trial of Vice President Sara Duterte around 2 p.m. po. Magsisimula muli itong impeachment trial. Magandang tanghali po.